Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy na easterlies ang nakakaapekto sa ating bansa. Meron po tayong mga kumpol ng kaulapan dito sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ito po ay dala rin ng easterlies at posibleng magdala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan lalo na mamayang gabi sa may bahagi nga ng Southern Palawan, maging sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm at mga lalawigan din ng Sultan Kudarat at bahagi nga rin ng Cotabato. So posible po ang mga flash floods and landslides dito sa may western section nga ng Mindanao maging sa may southern part ng Palawan, dulot po nitong mga kaulapan na dala ng easterlies. Sa iba pang bahagi nating bansa, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at maging sa bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin generally fair weather pa rin bagamat posible yung mga localized rain showers and thunderstorms. Bagamat hindi naman natin ito inaasahang magtatagal at hindi natin inaasahang magiging malalakas. Samantala, mapapansin po natin, patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagupit. Huling namataan ang sentro ng bagyong Hagupit, international name niya po yan, nasa 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, taglay niya yung pinakamalakas na hangin, umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso naman nasa 105 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At inaasahan nga natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas araw ng Sabado. Narito yung latest track na inaasahan natin magiging forecast track nitong bagyong si Hagupit. So base po dito sa ating latest na track na nilabas kaninang alas 11 ng umaga, mapapansin po natin na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas araw ng Sabado, bandang tanghali hanggang gabi. At kapag pumasok na po ito ng PAR, ang pagiging pangalan po nito, ang kanyang local name ay Kaloy. So si Kaloy po, kung sakali man, ang magiging ikatlong bagyo nga sa ngayong taong 2026 at una sa buwan ng Mayo. Mapapansin nyo rin po, no, habang kikilos itong bagyong tatawagin nga nating Kaloy na may international name na Hagupit, posibleng humina po siya, no, by tomorrow, araw ng Lunes, posibleng maging isang tropical depression na lamang siya, araw ng Lunes. Pagdating ng Martes, mananatili siyang tropical depression at araw ng Miyerkules, posible po na ito ay isang low pressure area na lamang. Posible po, baka nagtataka kayo, nasa karagatan siya pero hindi po siya lalakas. Dahil po maliban dito sa init ng karagatan, makita din po natin isa sa maaring makaapekto dito yung tinatawag na mataas yung vertical wind shear. Ibig sabihin po nito, ito yung pag-iba ng direksyon ng hangin sa iba't ibang antas o height ng ating atmosphere. Medyo malakas po yun at dahil dun sa malakas na pagbabago ng direksyon ng hangin, ay posible po na masira yung tinatawag na structure ng bagyo. So sinasabi po natin na hindi favorable itong area na to para mabuo or lumakas itong bagyong papasok. Gayunpaman, patuloy natin itong i-monitor, bagamat makikita rin kasi natin, hindi natin ito inaasahang tatama sa kalupaan ng ating bansa, pero posibleng magdala ito ng maulap na kalangitan bandang araw ng Martes o Miyerkules dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas at dito sa may southern part ng Bicol. So patuloy tayong magmo-monitor dito sa papasok na bagyo sa loob ng PAR. Ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon araw ng Sabado, generally fair weather sa malaking bahagi po ng ating bansa, partikular na dito nga sa Luzon at patuloy na mainit na panahon yung mararanasan natin. Pero expect na rin ho natin, mas lalong mapapadalas na yung mga localized rain showers and thunderstorms, lalo't papunta na nga tayo sa panahon ng tag-ulan. Normally po, nangyayari yan mga 3rd or 4th week ng May po or mga first few weeks of June. Dulot po yan ng hanging habagat. So papunta na po tayo sa panahon na yon kaya mas mapapadalas na yung mga localized thunderstorms. Mainit pa rin yung inaasahan nating magiging lagay ng panahon sa Lawag na sa 26 to 34 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 38 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 26 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 36 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 22 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, malaki yung posibilidad pa rin bukas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dito sa Palawan dulot ng easterlies, yung mga kaulapan na dala ng easterlies. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible din yung mga localized rain showers
and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 28 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. At bukas nga, mababawasan na rin yung inaas nating mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao, bagamat posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan sa may western section ng Mindanao, yung area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Habang yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, sa bahagi ng Cagayan de Oro, nasa 25 to 33 degrees Celsius, at sa Davao, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi nating bansa, kaya ligtas na pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Ngayon lamang, kapag mayroon pong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat.